Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong survey, itong survey na madalas lumabas at pinagkakaguluhan ng tao. Marami dyan natutuwa at maraming malalo na naiinis. Dahil sinisira nito, dinidistort nito, kino-confuse nito yung brain cells natin for the word logic. Nasaan ang logic niyan? Parang ganun. Yung Pangulo nagtatrabaho ng husto, nagpupuyat, kulang na nga ang tulog. Nagkasakit na nga siya dahil sa pagbigay niya, sabi ni Sarah. Binigay niya yung kanyang buhay niya. Na nakikita natin yung mga comment. Saan banda? Nagtatawanan tuloy yung mga tao. No? Parang yung mga senador na sinabi nila yung ganito sabay babawiin nila. Yung mga ganun kasi simple na parang binabalahura na lang natin yung katotohanan ng salita. Tsaka yung pagharap niya sa taong bayan. Sa mga taong pinaglilingkuran nyo na ang kala nyo tanga-tanga, mga bobo, na kung ano yung sabihin nyo maniniwala sa inyo. No, ang problema diyan itong mga trolls, itong mga uto-uto na siyang sumasang-ayon at sumasakay through the power of the social media na hindi naman nga totoong mga account yung mga yan. Mga peke, para palabasin lang na mataas yung kanilang iniidolo, yung kanilang sinusuportahan. The same thing po dito sa pag-uusapan natin, mga ka-Wonder. Ito bang survey, ito ba ay bawal ba to? Masama ba ito? Anong meron dito? Bakit maraming nagpapasurvey ng mga politiko, lalo na sa araw ng eleksyon? Bakit kaya, mga ka-Wonder? Bago natin i-discuss yan, hinihiling ko na suportahan nyo ang ating channel. I-subscribe nyo po ang ating channel, hit the notification bell icon, and choose all bilang suportahan nyo sa aming mga content creators. At kung nagustuhan nyo yung video mamaya, bigyan nyo ng like at pakishare po, mga ka-Wonder. Well, pakinggan muna natin itong video. Balik tanaw sa yumaong si Ka-Percy, isang media man, isang media personality na siyang kinasawi ang palad ay pinaslang para patigilin. Bakit? Kasi lumalabas yung totoo sa bibig niya, nabubulgar at malaking epekto ito o kasiraan, lalo na kung ikaw ay sira ng lingkod ng bayan na politiko. Pakinggan natin yung sinabi niya, mga ka-Wonder. Wala sa survey. Naloloko kayo. Sipin mo yung mga kumukondisyon ng isip ninyo. Limpak-limpak ang kinikitang pera niyan. Mga kaibigan. Sangkaterbang pera. Sipin mo, mag-survey ka. Maglagay ka ng senatorial candidates na 12 nangungunang senador. Bawat isa ron magbigay sa kanila. Gano'ng kalaking pera yan? Ang presidente magbigay sa kanila. Ang vice president magbigay sa kanila. Lahat yan nakukutungan ng survey yan. Pag ito nagbigay ng malaki ngayon, yun ang palilitawin nilang mataas ngayon. Sa susunod, pataasin mo naman ako. Nagbigay si ganito. Pangalawa lang siya eh. Gawin mo ako number 1. Magkano ba yung number 1? Ito, presyo niyan. Oh, sige. Ito, ang halaga. Number 1 siya sa susunod na labas ng survey. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ha? Common sense lang yun. Oh, yan ang survey. Mga kaibigan. Alam nyo, ang national election, lalo na merong presidente tumatakbo. Nung nakalaan lang, 2016, kinakampanya namin si Digong nyo. Dito sa impilang ito, dito nagsimula ang kampanya ng yung araw-araw na kampanya. Bago ako lumipat ng impilang, pinanggalingan ko bago ako bumalik dito. Mga kaibigan. Si Digong nyo, simula nung kampanya, kulelat lagi. Minsan hindi pa binabanggit sa survey. Lagi siyang kulelat. Pero siya ang nanalo nung eleksyon, hindi ba? Mga kaibigan? Kahit alam nilang ganon, bakit ginagamit din nila yung survey ngayon? Kahit na naging casualty siya ng survey nakaraang eleksyon. Bakit? Kasi makakasangkapan niya yan. Para makapanatili sila sa poder ng kapangyarihan.
Ha? At kung hindi man siya ay yung kanya mga kandidato na magiging silungan niya bilang proteksyon. Ha? Pagbaba niya sa pwesto. Kung bababa siya, mga kaibigan, pagkatapos ng kanyang termino, para hindi siya mapanagot. So yan mga ka-wonder, napakinggan natin si Ka Percy. Pinag-usapan dito yung survey. Binanggit niya na ito ay wag daw paniwalaan. Bagamat walang opisyal na nagsasabi na ito ay nababayaran, ito ay napipeke, pero hindi natin alam minsan yung katotohanan. Kasi ang katotohanan iba yung sinasabing theoretical at saka yung actual. So kung ano yung nakikita natin yun, nasa sa atin na pong desisyon yun kung paniniwalaan natin o hindi. Well, ang tanong, bawal ba yung survey? No? Para saan ba ito? Totoo ba itong ginagamit? Binabayaran nila, gaya ng sabi ni Ka Percy, binabayaran. Lalo na pag eleksyon, kumikita ng limpak-limpak na pera itong mga private or mga commissioned entity na ito. Para saan? Para tumaas na yung rating. No? Yun nga, although hindi ito mandatory mga ka-wonder, pero ginagamit ito ng mga politiko. At ang tanong, bakit? Bawal ba sa batas yan? Hindi naman po mga ka-wonder. Pinapayagan naman yan ng COMELEC or ng Commission on Elections. Pero may mga patakaran dyan sa paglabas ng survey. Lalo na pag malapit ng eleksyon. May mga patakaran, binibigay parameters dyan. Itong COMELEC. So bukod sa sinabi nga natin hindi ito mandatory, in other words, walang obligasyon ng isang politiko o isang opisyal na sumali para magpa-survey. Ngayon, ang tanong, ano ang punto? Bakit, since hindi ito mandatory, bakit maraming politiko ang gumagamit nito? Yan ang tanong. So, paano ba gumagana ang political surveys? Tanong natin political kasi siyempre politiko yung tumatakbo. Para saan yung survey? Para sa political career niya, sa pangangampanya niya. So may dalawa tayong sinasabing major entity ng mga commissioned para mag-survey. Itong social weather station. So yung sinasabing SWS. Na lately, ito nga yung mga nagpapasurvey madalas. Yung isa pa yung Pulse Asia. Meron pa tayo narinig dyan, yung Okta at kung ano-ano pa. So ang mga ito, may mga sampling methods yan mga ka-wonder para magpa-survey. Gumagamit sila ng mga methods na yan. May mga margin of errors. May methodology na inilathala sa publiko. So para malaman. Pero mahalagang tandaan mga ka-wonder, may dalawang klase ng survey. Gaya nga nang nabanggit natin kanina. Yung isa, independent public surveys. Ito marahil yung siguro yung sarili mo lang grupo, organization. Kahit yung mga kalye survey, may tutuling nating independent public surveys yan. To confirm, to verify kung yung survey na lumabas is accurate. Kasi nga, itong sinasabi lang latest survey na parang it distorts. No? Parang magtataka ka mga ka-wonder. No? Parang it distorts the logical meaning. What? Yung meaning ng logic, mga ka-wonder, kino-confuse nito. Kumbaga, isang uri ito na parang gaslighting na rin mga ka-wonder. Kumbaga, it questions yung reality, yung katotohanan, yung belief mo, even yung existence ng isang bagay na nakikita mong totoo, parang kino-question at tinutwist mga ka-wonder. What? Kaya kino-confirm nila kasi nga, biro may Pangulo nagtatrabaho ng gusto, nagmabanat ng buto, nagkukulang na nga yung tulog Trabaho dito, trabaho doon. Lahat nakikita mo yung bansa umaayos. Tapos sasabihin yung bansa raw bumabango. Bumabagsak dahil daw kay Marcos, dahil daw sa vision nito. What? So, magtataka ka na talagang ito'y paninira lang. Alam naman natin sa politiko Mahilig dyan, siraan. Meron nga akong kilala. Tumakbo siyang kagawad. Nung sinabi ko, tatakbo rin si ganito siniraan niya. Wala, hindi naman tumutulong sa pamilya niya. Kabago-bago pa lang niya sa politiko. Hindi pa nga naka-experience. Naninira na agad. What? So, usong-uso talaga yung siraan na yan. At pangalawa, yung commission. Ito yung mga private survey na nabanggit natin kanina. SWS, Pulse Asia, at kung ano-ano pa. Ito yung mga sinasabing binabayaran ng kandidato o grupo para sa internal strategy. So tama si Percy Lapid na ito po'y binabayaran. Bakit nila gagawin yun? Maggagastos sila, mag-e-effort sila, walang bayad?
Di ba? So, totoo bang binabayaran itong survey na to para tumaas ang rating? So, nagiging isa itong kontrobersyal, mga ka-wonder, no? Although wala nga sinasabi na ito'y napipeke, at siyempre sasabihin ba yun? Ayon kay Percy Lapid, na ito nga ay wag daw paniwalaan. Well, ito ay nagiging controversial mga ka-wonder. No? Totoo nga na may sinasabing commission survey at legal ito, no, for internal use. Tandaan natin legal ito kung para sa internal use. Pero kung usapin ay manipulasyon, no, pagpeke ng datos, yan ay seryosong aligasyon, no, na nangangailangan ng ebidensya. Kaya, syempre, saan babase yung tao? Doon na lang sa logical reasoning na nagtatrabaho ng gusto ang Pangulo. Lahat ginagawa niya, siya yung nakadiscover ng korupsyon, tapos siya yung babalikan. Tapos ang baba ng rating niya, -3. No, kasi dito sa nakita natin, meron ditong latest survey na satisfaction rating ito mga ka-wonder, hindi ito election. In the first place, bakit magpapa-survey sa satisfaction rating ng Pangulo at saka ng Vice President? Bakit? Hindi naman election. Para saan ito? Of course, ito ay obvious na self-serving. Dahil dito makikita mo, -5. -3 ang Pangulo. Tapos dito kay Sara, 22, 28. Di ba? Di ba sabi nga nila, wala namang ginagawa si Sara Duterte, paikot-ikot lang. Sabi nga nila, tinawag nilang Sara the Explorer. Na talagang matatawa ka na lang. Tapos, hindi nagtatrabaho daw. Makikita mo kung meron man, nagdadampot na ng basura, nagpapapandesal, kung ano-ano, tapos kung ano naman sinasabi sa social media. Unlike kay President Marcos na super busy, ang dami mga proyekto, kung titignan mo, infrastructure, agrikultura, yung mga ano pa, mga satellite diyan, yung globe, yung mga traktora, yung mga pangdepensa, ang dami pa na hindi na natin maisa-isa. Tapos makakakuha siya ng ganung klaseng rating. Siyempre magtataka ka, di ba mga ka-wonder? So yun na, malalaman natin dyan. Doon na lang tayo babase. Hindi natin sasagutin kung yan ay may anomalya, kung ano man yan. So mahalaga, no? Etong survey sa mga politiko. Kasi nakaka-apekto ito na sinasabi nilang bandwagon. Ano ba yung bandwagon? Ito kasi tinitignan mga ka-wonder ng taong bayan. Dahil bakit? Sumasama sila kung sino yung nangunguna. Yan yung ginagawa nila. Kung sino yung nangunguna, gano'n naman tayo eh. Sino ba malakas dyan? Kahit sa mga sugal, sa karera, sino ba nangunguna? Ito, tatayaan nila yan. Diba? Kasi gano'n ang prinsipyo ng tao. Kung sino nangunguna, hindi na sila mismo tumitingin minsan sa sarili nilang pananaw. Kung sino na lang yung angat, doon na lang sila. So, at isa pa, nakaka-apekto ito sa mga donors, mga political alliances. Kasi may mga donors yan eh. Yung mga yung mga tumatakbo, no? Pero alam natin na mas bawal yung pagbigay ng pera sa isang politiko na tumatakbo. Bawal yan. Nasusuportahan mo siya para siya makapagkampanya sa I don't know, no? Pero kasi I don't know kung ano yung sinasabi dito mga donor type, no? Yung mga political alliances nila, yan lang. Yung mga alyansa nila. Na mababa pala ito, bakit kunyari presidente, bakit natin susulong yan? Delikado tayo. Diba? So at isa pa, nakaka-impluwensya ito sa perception o sa pananaw ng publiko. Bakit? Ay, mahina pala ito. Mababa, siguro ano yan. May alam tayo, mayroon tayong hindi alam tungkol sa taong yan. Mga ganun mga banat yan, mga ka-wonder. So kung hindi ito talagang nakapagtataka yung sinasabi ni Percy Lapid, kung nagiging mapanuri tayo rito. So yun, alam na natin na nakikita nga natin na yung nangyayari despite sa ginagawa ng Pangulo, bakit ganun? It distorts the definition of the word logic. Yung ating rationality parang nagagaslight. Kaya dapat alamin natin, hindi tayo basta-basta. It's our opinion. It's our decision. Kasi nakita natin nakakatawa talaga mga ka-wonder. Parang ito ba'y joke? Sa lahat na nangyari pagsisikap tapos yun lang ang rating mo? So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung dapat bang paniwalaan yung survey o hindi.
ayon sa patotoo ni Percy Lapid. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.